Good morning mga par, good morning mga Mars. Today gagawa tayo ng cordon bleu. Ihahanda natin lahat ng mga kakailanganin natin, yung mga gamit na gagamitin natin tulad ng ah, chicken breast. Hinugasan ko na to, nilinis ko na. Tapos dinedrin ko na. Dinedrin kasi kailangan niyang tuyo-tuyo bago ma-roll natin. Kasi nakahanda na rin ng knife ko, yung panghasa natin at chopping board natin. Kapag nasa restaurant ka or hotel talaga, may color coding talaga paggamit ng chopping board. Pag poultry, yellow. Pag red meat, red chopping board. Pag mga seafood naman, mga blue chopping board. Kasi kapag hindi ka sumunod, mapapagalitan ka talaga ng supervisor dito na nag-iikot pag nakita. Kaya kailangan pa rin talaga natin sumunod. Pero kahit sa bahay nang pag gumawa tayo ng cordon bleu, kahit anong chopping board, pwede natin gamitin. Wala namang bawal. Dito lang talaga sa restaurant, sa hotel, kailangan sumunod pa rin sa mga rules natin. Okay, simulan na natin ang paggawa ng cordon bleu. Una, i-slice natin to, yung chicken breast. Okay, simulan natin paghiwa ng chicken breast. Ang isa-isa gagawin kong tatlo to. Kaya dapat talaga manipis lang para hindi siya yung masisira pag ni-roll natin. Nang-discarte ko lang dito pag ganito. Maganda sa taas, pero pwede naman sa baba kung gusto mo. Pero mas maganda dadalian ako, unahin ko sa taas. Isa. Tapos, tatlong slice lang sa isang chicken breast. Yan. Tatlo na siya, ano? Tapos na tayo mag-slice ng chicken. Ngayon naman, imamalit natin siya na lalo natin siya papalaparin para easy na lang tayo mag-roll. Kailangan meron tayong martilyo, ang pukpok natin para lalo siyang manipis. Tsaka plastic. Makikita niyo para saan itong plastic na ito na gagamitin natin. Okay, simulan na natin. Gawa ng cordon bleu. Ito na yung purpose ng plastic na ginawa. Kaya meron tayong plastic na nag-slice din ako ng plastic. Ilalapat lang natin yan sa chicken. Pagkalapat na, okay na, pantay na. Saka natin pupukuhin. Huwag masyado yung pupuk na pupuk, yung parang nadudurog na. Yung tama lang, yung parang bumuka na siya, okay na siya. At na lumambot na, naging tender na, kaya inaan siya. Pinupukpok niya para maging tender. Ayun lang. Kasi pag nasobrahan mo ng palo, ng malakas, madudurog naman yung laman niya. Kaya kailangan, malalim lang din. See? Ganito lang mga karot. Hindi siya masyado na durog. Alalay lang sa pagpalo. Kaya, tapos tanggalin na natin. Diba easy lang siya. Nagpo-protect, ang plastic din nagpo-protect din sa karne para hindi siya madurog pag hinahato natin. Kasi pag wala siyang takip, dinirekta natin, hindi siya madurog. Okay. Yan o. Nagsimula na tayo. Yan. Imamalit ko ito lahat. Okay, pupunta na tayo sa magandang part. Tapos na tayong mag-slice ng manok. Tapos na din tayo magmalit. Ngayon, magpapalaman na tayo. Meron, kaya niready ko ngayon ay ham, chicken ham yan, then cheese, then salt pepper lang. Pero kung gusto niyo pang lagyan ng marination to, pwede naman. Kasi dito, standard lang namin, ang executive namin, salt pepper lang talaga. Pero kung gusto niyo pa more taste, pwedeng garlic and nor seasoning. I-marination yun, dahan-dahan, tapos tsaka nyo i-pull. Pero dahil dito kasi pang buffet namin, tsaka sinusunod namin executive, salt pepper lang talaga. Kaya ito, ilera natin, simulan natin yung pagpupul. Ito na nga yun, yung salt pepper. Lalagyan na ng salt pepper, ganito na. Ito lang ka-easy. Yung executive kasi namin, hindi masyado maarte. Basta, ano kasi siya eh, Lebanese. Then, kuha ko ng ham. Ilagay natin. Then, cheese. Tapos din, lalagay na natin lahat ng mga palaman natin, tiklopin natin. Na-fold na natin, nakaganyan na. Yan, naka-fold na, hiwain na natin. Yung mga excess lang na laman. Ayan. Ganda. Excess lang, huwag masyado kasi kukuting din natin ito mamaya eh. Lagay natin dito. Ayan. O, ito pa, hiwain pa natin to. Ayan, mga konti yung excess lang yan. Para nako-cover din yung laman natin, yung pinalaman natin. Ayan. Tapos kung magtataka kayo kung saan namin ito ginagamit, yung mga excess na to. Sa shawarma namin ito ginagamit, mga ganyan. Wala talagang tapon. Ano talaga dito? Costing talaga. Naka-monitor kami, mga record. Ayan. Makikita natin.
Yan. Ganda ng ano natin, no? Gagawa tayo na ngayon ng butter para sa cordon bleu natin. Meron tayong itlog. Meron din tayo na salt, white pepper. And meron din flour. And also warwis. Demi symbol. Okay, magkakain ng egg. Natin yung salt and white pepper. And habang minimix natin, ilalagay natin yung flour. Dahan-dahan lang. Pag nakikita natin na maayos na yung egg, na nahalo na natin siya ng maayos, doon tayo maglalagay ng flour. Alalagay lang sa flour, yung parang kumapit lang yung chicken, kaya natin ilalagay ng flour. Para paglagay natin sa breadcrumbs, madikit talaga siya. Okay na yung ano, lalagay ko ng bagay ng flour. Nakagawa na tayo ng butter, ready natin para mamaya sa pagkukoating na natin ng chicken sa cordon bleu. Mga Mars, nakagawa na tayo ng natapos nating roll. 10 kilo to lahat yung cordon bleu. Tapos nakagawa na din tayo ng butter. Make sure yung butter yung pag gumawa kayo, huwag sobrang lapot, huwag din naman sobrang labnaw. Yung sama lang, yung nagrarani lang siya. Okay? Kumuha ko ng separate natin kasi para hindi ka, kung may matira, pwede pa natin magamit. Then, pag gagawa tayo ng bread, ibe-breadings na natin, yung isang kamay natin nasa dry ingredients, tapos yung isa nasa wet, para hindi tayo masyadong madumi. Ilalagay natin to dito. Lagay na natin siya. Tapos, i-coat na natin siya. Alalay lang para hindi masira yung folding natin dito. Then, after na-coat na natin, ilalagay na natin siya sa breadcrumbs. Then, yung kamay ko gagamitin ko para pang-coat natin sa breadcrumbs. Para malinis yung ano natin, yung kilos, yung galaw, na hindi siya maano. Ipe-press natin ng bagya para kumapit yung breadcrumbs niya. Pag na-coat na natin, make sure naka-close yung dito natin para pag niluto na to, hindi siya lumabas yung ano, yung cheese. Ito na siya. Maayos yung coating natin. Make sure close yan. Kabilang dulo. Ito, natapos na tayo sa coating natin ng cordon bleu. 30 pieces lang ginawa ko. Isang tray lang. Para lang sa buffet natin. Para bukas to. Kasi 2 days lang eh. Kapag nilato yun, pag may tira, pangit na pag nilagay ko sa freezer. Kaya, kinontrol ko lang talaga siya. Pag kailangan, magkukoating na lang din ulit ako. Mga Mars, salamat sa inyo sa panonood nyo. Sana magawa nyo ito sa bahay nyo yung cordon bleu. Napakadali lang na gawin yung cordon bleu natin na recipe. Maraming salamat sa inyo sa inyong panonood. Hanggang sa muli.